Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's sa Facebook Live ni Harry Roque mga kababayan ay hinalintulad ni Harry Roque ang pagtraidor ni Judas Iscariote sa ating Panginoong Hesukristo dito sa pag-traidor di umano ni Marcos Jr.'s administration kay Presidente o kay former President Rodrigo Roa Duterte. So kung paano raw hinudas o tinraidor ni Judas Iscariote si Panginoong Hesukristo, ganun din daw. Tinraidor daw ni Presidente Bongbong Marcos etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yun yung kanyang comparison. So ang sabi niya, Judas daw etong si Pangulong Bongbong Marcos. O bago po tayo mag-react mga kababayan, relax lang po kayo ha. Alam ko, gusto nyo nang murahin etong si Harry Roque. Pakinggan muna natin yung sinabi niya. Guys, pakinggan muna natin. Magandang araw sa inyong lahat. Alam ko po ay ano pa ngayon? Lunes, Huwebes Santo ngayon, araw po ng huling hapunan ng ating Panginoon kasama ang kanyang 12 disipulo. No? Bukod po dun sa huling hapunan na simbolo ng hindi lang pagsama-sama na pagkain ng katawan at dugo ni Kristo, itong araw din po ay sinabi ng ating Panginoon na may isa sa kanyang magtataksil at ito nga yung Judas Iscariot. So ang tanong po natin, sino ang mga Judas sa ating lipunan? Ito po yung mga nagbebenta ng bayan natin sa mga dayuhan. Yung nagkakaladkad sa atin sa gera. Maski wala tayong pang-nasyonal na interes sa makipaggera. Yung umaaway sa mga bansa na pwede magbigay ng trabaho at mga turista sa ating bayan. At syempre, ito po yung mga opisyales na wala sa tamang pag-iisip, merong bisyo, and yet nagpupumilit na manatili sa pwesto dahil gusto nila magpasasa. No? At gusto pa nilang lalo pang yumaman, bagamat napakadami na nilang mga nalamon. Ayan. Halos lahat nung sinasabi niya, alam naman natin kung sino pinatutukuyan niya eh. Etong Marcos administration. Diba? Ewan ko, duwag lang to. Hindi niya dinerecho. Diba? Puro dakdak. Pero duwag din pala eh. Dapat diretsuhin mo na, Harry Roque. Dahil dakdak ka ng dakdak, ba't hindi mo pa diretsuhin? Meron ka pang mga konting pasakalye. Ito yung ang mga Judas dito sa ating lipunan. Nagbebenta ng Maynila. Iba po yun sa Maynila. Nagbebenta raw ng sino kaya? Teka lang. Sino ba nagbenta ng Scarborough Shoal? Sabi kasi ni Harry Roque, binenta daw ni Trillanes, ngayon nademanda sila. Kasi wala naman sila mapakitang resibo na binenta raw ni Trillanes itong Scarborough Shoal. Lumalabas eh. Sino ba ang nag-traidor sa ating bansa? Sino ba ang nagkaroon ng gentleman's agreement dyan po sa China o dyan po sa West Philippine Sea? Pero tinuturo ni Harry Roque, itong Marcos administration, di umano ang nagtatraidor dito sa ating bansa. Tapos ano pa sinasabi niya? Ginigera daw. Nakikipaggera daw tayo sa China. Sino ba nakikipaggera sa China? At ito raw China, yun ang bibigay raw ng trabaho sa mga Pilipino. So, ang daming sinasabi ni Harry Roque na ayaw naman niyang diretsuhin. Dapat dinidiretso mo na. Kung talaga matapang ka, diretsuhin mo. Hindi puro ka naman na paano lang eh. Yung pahapyaw eh. Na galing sa kaban ng bayan. Bukod pa po rito, ngayon din po yung paghuhugas ng mga paa. Ito po yung simbolo ng pagpakumbaba ng ating mahal ng Kristo. At yung simbolo ng tunay na paglilingkod sa kapwa. Kaya nga po ang tanong, ano bang tunay na paglilingkod? Yan ba ay yung nakakulong ngayon sa kulungan dahil ginawa niya kung ano yung sa tingin niya at tama sa kanyang bansa? O yan ba yung nagpakulong sa kapwa Pilipino para lamang mawala ang tinik sa politika at magpasasa sa pwesto? No? Sino po ang tunay na nagsisilbi? Yan ba yung pinagsilbihan ng Ama? At kinalimutan ang mga nakaraan, ng mga mapait na karanasan sa kanilang buhay dahil nga sa aberya na dinadanasan. Well, alam niyo po, habang pinag-uusapan natin ang Maudit Thursday, lumabas din yung survey na talaga... Okay, so napunta niyo sa survey. So, yun yung sinasabi niya mga kababayan.
Ang sabi niya, ang tunay daw na paglilingkod ay yung ginawa ni Duterte. Yung nakulong dyan sa dahig. Dahil ginawa niya lang daw ang kanyang tungkulin bilang presidente. So hanggang ngayon mga kababayan, hindi pa rin nila naiintindihan kung ano talaga ang dahilan kung bakit nandoon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. O talaga nagbubulag-bulagan lang, o talaga mga tanga lang itong mga ito at pinipilit na ginigipit lang. Talagang ano to wala na talaga tayong ano dito, wala na talaga tayong pwedeng ipaliwanag pa. Sarado na isip nila, basta paulit-ulit sinasabi nila na si Duterte ang biktima at etong si Presidente Marcos ang may pakana ng lahat para daw maalis yung tinik. Yung tinik sa kanilang dinadaanan. Kasi nga gusto raw na manatili ng mga Marcos sa pwesto. Wala pa, tagal-tagal pa na 2028. Hindi nga pinag-uusapan niya nga pagtakbo sa 2028. Wala nga tayo naririnig na balita na tatakbo si Marcos, tatakbo ba, sino ba tatakbo, sino papalit kay presidente. Wala pa naman tayo naririnig kasi ang gobyerno ngayon ay patuloy lang sa kanilang pagtatrabaho. Etong grupo nyo lang, Harry Roque, ang talagang walang tigil sa politika. Puro kayo politika. Ang ginagawa nyo, imbis na kayo magtrabaho, hindi ka pala kasali. Hindi ka pala kasali, tinanggal na nga pala yung asawa mo, pati ikaw, wala na pala. Kaya ang ginagawa mo, gugulo ka na lang. Kasi nga, wala kang pwesto sa gobyerno Siguro kaya ka nang gagadalaiti dahil nga hindi ka nabigyan ng pwesto sa gobyerno. At tinanggal pa misis mo. Kaya galit na galit ka. So, eto mga kababayan, dahil nga hindi nabigyan ng pabor. Kaya siguro ganito, wala silang tigil. Talagang pinipilit nila na ang pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan po sa dahig ay pagtatraidor. Hindi po yung pagtatraidor. Ang tatangan nyo naman. Pakinggan niyo yung mga sinasabi ni Senator Trillanes. Pakinggan niyo yung mga sinasabi ng mga pamilya ng biktima ng war on drugs. Pakinggan ninyo yung mga sigaw ng mga namatayan na pamilya na sinabi nila ng laban pero ang totoo ginurgur ng walang kalaban-laban. Yun yung yun yung dahilan kaya itong si Rodrigo Duterte ay nandyan po sa dahig. So pinapalabas nila ito raw yung yung talagang parang si Kristo raw siya na inialay ang kanyang buhay. Naku po, Diyos ko. Napakalayo po. Harry Roque, sayang, abogado ka pa naman. Pero parang ang tingin ko, parang saradong-sarado na isip mo at parang naapektuhan na ata. Ewan ko ano nangyari dyan sa utak mo. Siguro kakatago. Kaya, takbo-tago. Kaya siguro apektado ng utak mo Pero mo, ikukumpara mo si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Jesucristo. Ang layo. Attorney, ang layo. Unang-una, ito bang ating Panginoon, meron po ba siyang ginorgor na libu-libong tao? Meron ba? Siya po ay nagpagurgur, siya po ay nagpapako sa krus para maligtas tayo sa kasalanan. Pero po, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya po siya nakulong, kasi po meron po siyang kasalanan. Diba, napakalayo naman ng comparison mo. Tapos, ginagawa niya lang daw yung kanyang trabaho. Ang problema nga, ginawa mo yung trabaho mo, pero ikaw ay lumabag sa batas ng sangkatauhan. Tapos, ikukumpara mo ngayon. Ito raw ngayon si Presidente Bongbong Marcos, ito raw si Judas Iscariote. Dahil ipinagkanulo raw. Kasi di ba, pinagkanulo ni Judas Iscariote ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba? 30 silver coins ang kapalit ng paghudas o pag-traidor ni Judas Iscariote sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi Presidente Bongbong Marcos ba? Naghudas ba talaga siya? Nang hinayaan niya na managot o maimbestigahan itong si Duterte diyan sa dahig, diyan po sa ICC? Nag-traidor ba siya? Hindi po, mga kababayan, hindi. Hindi po pagtatraidor yon. Ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ay hinayaan niyang gumulong ang hustisya. Ayan po yun, mga kababayan. Yung hustisya na hindi gumulong ng panahon ni Duterte, ngayon gumugulong na. Nagkaroon na po ng hustisya.
Kasi dati po nung nakaupo sila, untouchable sila. Hindi sila pwedeng galawin. O ngayon wala na sila sa pwesto. Eto na, pumunta na, nagbigay na ng warrant of arrest ang ICC. O, ngayon, tinraidor ba ni Pangulong Bongbong Marcos si Duterte nang ibigay siya sa ICC? Hindi po pagtatraidor yon. In fact, ang tawag po doon ay pagbibigay ng hustisya. Kasi kung wala namang kasalanan ang masama, kung walang kasalanan yung tao, pinakulong mo. Ayun ang paghuhudas doon, yun ang pagtatraidor. Pero yung isusurrender mo yung tao, dahil kinakailangan niyang harapin ang kanyang kaso ng crimes against humanity laban doon sa mga tao na nabiktima nung ginawa nilang war on drugs nung sila pa'y nakaupo dyan sa pwesto, hindi po yan pagtatraidor. Yan po ay pagbibigay ng hustisya. Yung sinasabi na itong pagbabaluktot na itong siraulong itong si Harry Roque, at sinasabi niya na hudas daw, hinudas daw, tiraidor daw ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Duterte. Nako, ang layo po. Hindi po yan totoo. Sa totoo lang mga kababayan, tingnan niyo yung comparison, napakalayo. Sino kaya ang naghudas sa ating bayan? Noong panahon ng pandemya, ginigipit na gipit tayo, nakakulong tayo sa ating mga tahanan, naka-lockdown tayo. Tapos sila anong ginagawa? Nandun sila happy-happy sa Malacanang. Bili ng kung ano-ano. Biruin mo, nagpayaman. Pinapaldo ang kanilang mga bulsa nung tayo hirap na hirap. Sino kaya ang naghuda sa ating bansa? Yung mga namatayan. Tanungin ninyo isa-isa. Yung mga biktima ng war on drugs, tanungin nyo, si Presidente Marcos ba ang hudas o si dati Pangulong Rodrigo Duterte ang hudas? Itanong ninyo. Ako yung magsalita. Itanong ninyo yung mga biktima ng EJK kung sino ang talagang hudas. Tapos ikaw naman kung magsalita, kakala mo naman pagkalinis-linis mo. Ikaw ba hindi hudas? Bakit ka nagaganyan? Ba't sinisiraan mo gobyerno? Dahil ginigipit ka? O dahil nabuko yung mga pinagagawa mo na ikaw ay ngayon napagbibintangan, na ikaw ay kumita dyan sa Pogo? O dahil ba nabuko si Pogi at si Pogo? O dahil ba kaya galit na galit ka? At talagang nag-iimbento ka na ng kwento kahit yung pulburon video iniimbento ninyo. Bakit? Dahil galit na galit kayo kasi nga naputol yung pagpapayaman ninyo. O nagtatago ka, hindi mo palawanag, ayaw mo ilabas yung salin mo. Sabi mo ilalabas mo, ngayon hindi mo naman ilalabas. So, sino ngayon ang hudas? Harry Roque. H nga yun di ba hudas? Hindi naman pwedeng bongbong kasi B. Di ba? Hudas, H o Harry. Harry Hudas. Mas malapit pa nga sa'yo yung sinasabi mong hudas-hudas na yan. So, Mr. Harry Roque, sir, bago po kayo gawa ng mga comparison sa hudas, pag-traidor, siguraduhin mo na hindi ka bias. Siguraduhin mo na kaya ka nagsasalita ay para sa bayan. Ang tingin ko sa'yo, kaya ka nagsasalita dahil sa sarili mo. Dahil gipit na ka na, hirap ka na sa sitwasyon mo kasi nga bukom-buko ka na at hindi mo kayang ipaliwanag at hindi mo kayang harapin yung mga kaso dahil kapag hinarap mo, alam mo, mananagot ka. Natatakot ka na makulong. Panay ang banat mo kay Leila de Lima dati. O ngayon, ikaw pala, duwag. Mas duwag ka pa pala kay former Senator Leila de Lima na talagang hinarap yung kanyang kaso, nagpakulong ng 7 taon. O ikaw, patago-tago. May asylum ka pang nalalaman. So, biruin ninyo, ang lakas ng loob na itong itong aklang ito, na talagang ikinumpara pa ang ating Pangulo dyan dito sa kay Judas Iscariote. Mas mukha nga kayo ang grupo ninyo, ang naghudas dito sa ating bansa. Pinipilit yung sirain. Imbis na tulungan ninyo itong ating bansa, kayo tong panay paninira. Puro kayo panggugulo.
Ewan ko kung nakakatulog pa to si Harry Roque. Sa tingin ko hindi na. Tignan mo yung itsura. Ang sagwa na. Simula nang inuwanan siya ni Pogi, yung kanyang tagaturok na wala na. Wala na. Hindi na Pogi. So, ayan lang po mga kababayan. Ginamit pa itong kwento ng Biblia para sa kanyang pansariling kapakanan. Pero yun yung nakikumpara pa niya. Yung pangyayari sa Biblia dito sa present sitwasyon ng ating bansa na talaga namang grabe, no? Ang galing nila magbaluktot, ang galing nila mag-twist para lang may masabi sila. Kaso ang problema, mali eh. Mga kababayan, alam niyo kung sino naghuhudas dito sa ating bansa. At kung meron man talaga naghuhudas sa ating bansa, alam niyo mananagot yan sa ating Panginoon dahil alam ng Diyos kung sino talaga naghuhudas dito sa ating bansa. Kaya Harry Roque, good luck na lang sa'yo at sana, patnubayan ka nawa ng may kapal sa ginagawa mo. Meron pang 2 araw na ikaw makapagnilay-nilay at tingnan mo sarili mo bago ka magbabanat ng ibang tao. Tingnan mo yung sarili mo muna. Di ba? Bago ka manira ng ibang tao, tingnan mo muna yung sarili mo. Ayun yung humility na sinasabi mo. Di ba? So, ayun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.